Read-alouds are planned oral readings of children's big books. They are a vital part of literacy instruction in primary classrooms. Teachers can use read-alouds to develop children's background knowledge, stimulate their interest in high-quality literature, increase their comprehension skills, and foster critical thinking. While reading, teachers model strategies that children can use during their own independent reading. Books play an important role in children's social and academic development. Reading high-quality books increases children's overall language competence, and the process of reading, listening, questioning, and responding to a story provides a foundation for reflective and critical thinking. Conversations that take place around the texts qualify as critical. Teachers initiate critical conversations through the questions they pose. Such conversations move beyond traditional who, what, when, and where questions to a deeper understanding that goes beyond the print on the page. A typical read-aloud session follows the 3 phases of a reading activity: before reading, during reading, and after reading. During the before reading activities, vocabulary words are unlocked prior to reading to ensure students know and understand the words and expressions in the text prior to reading. Questions are asked to access the student's prior knowledge and experiences. The cover and title of the book is shown, and students are asked to make predictions on what the story will be about. Here are examples of before reading activities. Bago natin simulan yung kwento, tatalakayin muna natin ang ilang mga salita na masasalubong natin sa ating kwento. Okay? Ito ay, meron ako ipapakita sa inyo. Ano ba ito? Ano? Again, Leia, ito ay tindero. Ano ba ang tinitinda niya? Again, Gwenson, nagtitinda siya ng manok kaya to? Zaira, ano kaya ang tinitinda niya? Nagtitinda siya ng karne. Ano pa ang ginagawa niya? Naghihiwa. So, ang taong ito, nagtitinda ng karne at naghihiwa ng karne. Binibenta niya ang karne sa palengke. Ano ba ang tawag sa taong ito? Panadero. Carl? Ano ang tawag sa taong ito? Panadero? Panadero kaya ang tawag sa taong ito? Janine, ano ba ang tawag sa taong ito? Tendero. Oo, tindero ito. Nagtitinda siya, pero meron siyang pangalan. Ano bang tawag nito? Luigi? Karnero. Karnero. Pwede naman maging karnero, pero karnero kaya talaga ang taong ito? Sige, tingnan natin ang salita. Ano ang unang letra? Letrang M. Ano ang tunog ng M? Ito ay matadero. Anong tawag sa mamang ito? Matadero. Magaling. So, ilalagay natin dito si matadero para makita ng lahat. Diyan si matadero. Kapag nakakita kayo ng bote, na may ganitong drawing, iinumin nyo ba ang laman? Hindi. Bakit hindi nyo iinumin? Dahil, Lian, ito ay isang chemical. Pwede ito isang chemical. Ano pa? Ano kaya to? Bakit ayaw niyong inumin? Jackie Lou? Nakakalason. So kung merong drawing ang bote na ganito, ito ay isang lason. Ano ito, class? Lason.
Bakit? Ano ba yung lason? Bakit hindi pwedeng inumin? Ano ba ang mangyayari sa atin? Jasper. Pwede tayong mamatay. Naku, nakakatakot yun. Jackilo. Mahilo. Oo, tama. Oh, Carl, ano pa? Madala tayo sa ospital. Pwede tayong ma-ospital. Tama. Gwenson. Pwede tayo magkakasakit. Pwede tayong magkakasakit. Kaya, kung makakainom tayo ng lason, pwede tayong mamatay, pwede tayong ma-ospital, pwede tayong magkasakit. Tama. Kaya, hindi talaga natin dapat inumin pag nakakita tayo ng boteng may ganito. For the during reading activities, students are asked for more predictions. Asking them what they think will happen next will not only help sustain their interest in the story, but also help them gain a better understanding of what the story will be about. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Pilong Patago-Tago. Kwento ni Christine Cannon at ginuhit ni Leo Alvarado. Pilo! Pilo! Saan ka ba nagtatago? Pilo? Pilo! Pumasok ka na sa bahay. Maligo ka na, anak. Kanina ka pa naglalaro sa labas. Bulaga! Nay, di nyo alam, nandito lang ako. Nakatayo ako ng tuwid sa likod ng poste. Ah, ha, 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 ha! Wah, ha, 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 ha! Pilo! Pilo! Saan ka ba naruroon? Pilo! Pilo! Gutom na ang alagang isda mo. Halika na, Pilo. Pakainin mo na ito. Papasok na ako sa opisina. Anong salita ang napag-aralan natin kanina? Opisina. 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 Sino kaya ang pupunta sa opisina, Krisa? Papa. Si Papa o si Tatay. Tatay. Bulaga! Tay, di po niyo ko nakita, no? Nandito lang po ako sa ituktok ng aparador. Ah, ha, 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 ha! Wah, ha, 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 ha! Anong salita ang napag-aralan natin kanina? Jasmine, Aparador. sino sa inyo ang makapagturo kung saan ang aparador? Aisa, saan ang aparador, Aisa? Tama, yan ang aparador. At sino ang pupunta sa opisina? Jasmine? Tatay. Si Tatay. Pilo! Pilo! Saan ka na naman nagsuot? Pilo? Pilo! Lumabas ka na! Malamig na ang tanghalian mo! Kanina pa ito nakahain sa mesa. Anong salita ang napag-aralan natin kanina? Charlene. Suot. Saan kaya nagsuot si Pilo? Sa ilalim. Darcy. Saan nagsuot si Pilo? Sa ilalim. Sa ilalim ng mesa. Sige, basahin natin kung sa ilalim ng mesa ba talaga nagsuot si Pilo. Bulaga! Ate Bebe, hindi mo ko nakita, no? Narito lang ako sa loob ng tambak ng labada. Anong salita ang natutunan natin kanina? Eric, anong salita dito ang napag-aralan natin? Tamba. Tambak. Ano ang itinambak dito sa larawan? Arbian. Bada. Labada. Pilo? Pilo! Nasaan ka na ba talaga? Pilo? Pilo! Kailangan na nating umalis. Nariyan na ang tricycle sa baba. Sige ka, makuhuli naman tayo sa eskwela. Anong salita dito ang napag-aralan natin? Charlene, nagkasiksik. Saan kaya si
Pilo? Pilo! Alis na tayo, anak. Bibili pa tayo ng pantalon mo. Bulaga! Di niyo ko nakita, no? Nakasiksik lang ako sa gitna ng aking mga laruan. Ah, ha, 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 ha. Wah, ha, 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 ha. Pilo? Pilo? Nakapili na ako ng pantalon mo. Pilo? Pilo? Halika na. Isukat mo na kung kasya ito. Pilo? Pilo? Nasaan ka na ba talaga? Pilo? Pilo? Nag-aalala na ako. Saan kaya si Pilo? Nasa ila. Nasa sanina, damit ko. Nasa? Damit Mga damit. Bakit kaya di pa ako nakikita ni Inay? Ang tagal ko nang naghihintay. Nakangangalay. 1 oras na yata ako nakayuko. Sige na nga, lalabas na ako. Inay? Saan kaya si Inay? James, nasaan si Inay? Malay. Sa bahay. Ulit na. Umuwi na si Inay. Inay! Bulaga! Pilo, nandito na si Inay. Akala mo, di kita makikita, no? Tahan na, anak. For after-reading activities, there are many activities that could take place, such as oral comprehension, vocabulary, grammar, spelling, and writing. It is worth noting that rereading books is important. Thus, activities on a read-aloud may extend over several days to give time for the many activities that could take place. Role-playing, dramatization, and writing and composing are just some of the activities that happen in the days following the reading of a story. Here's an example of a writing and composing activity that happened on the 3rd day after the reading of the story. Mahal kong tiktak-tok. Gusto ko nang magbago. Ito ang mga gusto kong baguhin sa aking sarili. 4 kayo, di ba? Mag-isip kayo ng 3 lang. 3 bagay na gusto nyong baguhin sa inyong sarili. Kunwari, si Pikpakbom kayo. So, mag-isip kayo ng 3 bagay. Tapos, ito, isulat nyo to ang iyong kapatid, Pikpakbom. So, Carla hanggang kang Leia, isang grupo kayo. Magsusulat kayo niyan. Mahal kong Pikpakbom. Ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikaw ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Gusto ko mag-isip kayo ng 3 bagay na gusto nyong baguhin ni Pikpakbom. So dito, galing kay Josh hanggang kang Leia, isang grupo kayo, mag-isip kayo ng mga bagay na gusto nyong baguhin ni Pikpakbom. Babasahin natin ang mga sulat o ang mga liham na sinulat nyo kahapon. Handa na ba kayong magbasa sa mga liham na inyong sinulat kahapon? Galing. Sige, sisimulan natin. Mahal kong Pikpakbom. Ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikaw ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Gusto kong magkaibigan tayo. Gusto kong hindi na tayo mag-aaway. Gusto kong magbabago ka na. Okay. Galing.
Mahal kong tiktak-tok, hindi na kita aawayin at kakain ako ng masustansyang pagkain at gusto kong marunong na akong magbilang. Mahal kong tikpakbong, ako ay natutuwa sa iyong pangako na ikay ay magbabago. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Sana ikay ay mabait. Sana ikay ay sunurin. Sana ikay ay tutulong sa pamilya. Ang iyong kapatid, tiktakbong, ay tiktakbong. Salamat, Fatima. Ibig sabihin niya, naintindihan niyo talaga. Ang galing-galing niyo. Bigyan natin ang sarili natin ng fireworks clap. Sige nga. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ang galing! Ang galing niyo mga bata. Sa pangalawa at pangatlong araw, sinunod ko ang gawain sa teacher guide na kung saan pinasulat ko ang mga bata ng liham. Makikita natin na kahit grade 2 lang sila, naisusulat nila ang nilalaman ng kanilang kaisipan. Sa pagsusulat ng liham, nakita ko kung paano nila naintindihan ang kwento. Importanteng magkakaugnay ang mga aralin sa loob ng ilang araw upang lalong mapalalim ang pag-unawa ng mga bata sa kwento. Ang pagbasa ng kwento gaya ng Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Boom at ang pagsusulat ng liham ay nakatutulong sa paglawak ng bokabularyo ng mga bata at sa pagpapalalim ng kanilang interes sa wikang Filipino. Ang read aloud ay nakatutulong sa pagbabasa at pagsusulat ng mga bata. Ito ay isang mahalagang bahagi ng balanced approach to literacy. Ang pagsusulat ng kanilang sariling ideya ay nakakatulong sa pag-intindi nila sa kanilang binasa. Read alouds also help develop children's background knowledge. It stimulates their interest in high-quality literature, and it increases their comprehension skills as well as their critical thinking skills. Ang read aloud ay nakakatulong sa mga bata para ang mga bata ay maging interesado sa pagbabasa. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapalawak ng kanilang mapanuring pag-iisip.